Balik sa iyong paglinay, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong kakatiyan, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Yesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Yesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Yesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Yesus, maghari ka. Lalong pagingin sa iyong paglinap, pinanalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong kakatiyan, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Yesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Yesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Yesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Yesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Yesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Yesus, maghari ka. Panginoong Yesus, maghari ka. Panginoong Yesus, maghari ka. Yes, God, patuloy ka naming aawitan at papupurihan, O God. Hallelujah! Jesus! We praise you, O God. Glorify your name, Jesus. Ating pong palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah! Pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay nanakilain, wala na sa'yo'y may aamit. Ang damit ko'y iyong tingin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba, aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Jesus, ang kailangan
kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Sa'yo'y sumasakit, lagi ang aking nadarama. Sa kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasakta. Ikaw lamang ang pupuri. Ang pangalan mo ay kadakilain. Wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay kadakilain. Wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa kapiling ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang aking nadarama. Sa kapiling ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang aking nadarama. Sa kapiling ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Gawin po natin isang panalangin ng ulitin na ito sa ating Panginoon, na sa anumang pagkakataon, anumang pagsubok sa ating buhay, ay tanging sa Panginoon lamang po tayo lalapit. At alam po natin na mga pangako ng ating Panginoon lamang ang ating pangahawa. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Worship you. Kami ay lalapit, Lord. Ako ay nalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. Kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya tubo mong nilaan. Oh Jesus, ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. Kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. Oh Jesus, ako'y lalapit, mag-aanay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo. Minsan pa ako'y lalapit. Ako'y lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. Kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya tugo mong nilaan. Oh Jesus, ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa
God, salamat Panginoon sa magandang umaga ito na pinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Sa pagsama mo, Panginoon, sa amin, Lord God. Sa iyong presensya, Panginoon, na patuloy namin nararanasan, Lord God. Alam po namin, Panginoon, na ikaw patuloy na aming matatagpuan, Panginoon. Salamat, Lord. Mula sa simula hanggang sa uli ng iyong gawain, Panginoon, ay samahan mo kami, Lord God. Muli sa aming mapapakinggang salita, Panginoon. Ay ito'y manatili sa aming mga puso't isipan, Panginoon. At patuloy na gamitin mo, Lord God, ang aming mga buhay, Panginoon. At alam namin na parati kang nandyan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, sa iyo namin mo namin ibinabalik at tinataas ang lahat ng patuloy pagsamba. In Jesus' name. Kita na kung makikita niyo po kung gamit niyo po ay laptop, natutuwa po kayo kasi halos mapuno po yung screen ng aking laptop today dahil po kasama po namin kayo lahat ngayong araw na ito. So welcome po sa aming Friday online service. Ako po ay nagagalak na kami po lahat ay nagagalak na makasama po natin ang bawat isa. Nakakatuwa nga po yung kung halos po yung Dharmatic family namin ay kompleto. Nandiyan sila Ate Louie, sila Unang, sila Ate Sel, na sa tuwing i-invite ko, never nagsisay no sa akin nga, laging present. Nandiyan din po yung mga kamag-anak ko po na si Pilipinas, na in-invite ko rin yung friend ko, yan si Joby, friend ko sa Lord Art, nandiyan din. So nakakataba po ng puso na malaman, nakakataba po ng puso na paglaanan po natin, katulad ni Ate Brens, talagang nag-load pa daw po siya, no, para lang po makasama natin siya ngayong araw na to. Nakakataba po ng puso na sa kabila po ng pandemic, ay naipagpapatuloy po natin yung ganitong gawain. Amen? Ang pagbibigay ng papuri sa Diyos, pakikinig ng kanyang salita. Truly and definitely, there are lots of ways to worship and glorify our God. Ano ko lang po yung aking PowerPoint. So yun po, ang ating pong topic for today is about how grace changes everything. About grace po, ang ating pong pag-uusapan ngayong araw na ito. So God can bless a broken heart. So mag-iikot lang po tayo sa topic po natin ngayong umaga. And I know na ngayon pa lang po, bago po tayo magsimula, may tinatouch na po si Lord sa mga puso natin. Maaaring po sa kalagitnaan po natin ngayon ay may nakararanas po ng broken-heartedness ngayong araw na to. Naniniwala po ako na ang mensahe po ito na binigay po sa atin ni Lord ngayong araw na to ay hindi lang po para sa akin. Ito po ay para sa akin at para po sa inyo, para po sa ating lahat. So what is the condition of your heart today? Kung tatanungin ko po kayo ngayong araw na to, yan po sa mga heart emojis po na nakikita po natin sa screen. Pagising niyo po kanina umaga sa inyong pagtulog, papipiliin ko po kayo, ano po ba ang kalalagayan ng ating mga puso ngayong araw na ito? Alin po dyan sa mga heart emojis na yan, ang kasalukuyan po na nararamdaman ng inyong puso sa mga oras na ito. Maaari ng iba po sa atin ay nakakaramdam ng kaligayahan. Nandun po yung may nakakaramdam po ng excitement. Maaari pong mayroon po sa atin pagising pa lang nakaramdam na ng takot sa kanyang puso. Mayroon po siguro sa atin dito, sa ating kalagitnaan, ang kanya pong puso ay nababalot ng pag-aalinlangan or pag-alala. Maaari po mayroon mga pusong pagod dahil po sa isang linggong trabaho. Maaari po may mga pusong nasasaktan dahil mayroon po silang natanggap na hindi ka nais-nais na balita at sila po nakakaranas ng kalungkutan. Kahit alin po ang nararanasan ng puso natin ngayong araw na ito, ayan po yung mga pwede po nating nararanasan ngayong araw to, kalagayan po ng ating mga puso. Maaaring meron po sa atin ay crush spirit and has a broken heart today. Ako po personally, ang pong kalagayan po ng
aking puso today, ang pagising ko po ay 50-50. 50% na masaya, and 50% na malungkot or broken. Masyado pa pong maaga para umiyak. So, mamaya na lang po yun kung talagang, kasi po mababaliw ako eh. So, 50% na masaya kasi po, na-answer na po yung prayer natin para po sa aking asawa. Praise God po, siya po ay binigyan na po ng ticket ng kanyang amo. Siya po ay makakauwi na po sa 23. And sabi nga po, all things work together for good. Talaga naman po, binigay na po yung benefits niya. And then, binigyan na po yung mga papers na kakailanganin sa pag-uwi. Wala pong hassle. Talagang po napaka-smooth. And ganun din po, nabenta na din po yung aming kotse at na-transfer na po. So, talagang wala na pong makakapigil sa pag-uwi po ng aking asawa sa 23. Ang aking naman pong puso ay half na malungkot dahil, or broken, dahil, syempre, matagal po kaming magkasama at sa tagal po na pinagsamahan po namin dito ay ngayon lang po kami magkakahiwalay na mag-asawa. Pero I believe po na hindi po tayo dadali ni Lord sa isang sitwasyon na pababayaan niya po tayo. So kung ano man po yung pinagdadaanan ng puso po natin, I believe hindi po tayo pababayaan ni Lord. Kahit naman po si Neto, may pag-aalala po yun sa puso niya. May pag-aalinlangan po yan kasi hindi niya alam kung anong dadatnan niya doon pag pumunta po siya sa Canada. Actually po, na-receive lang po namin yung balita kanina na di pa ba uwi niya po sa 23. Tapos magkakaroon po siya ng 7 days quarantine. So, mga around January 1 po, mga ganun po siguro makakalabas na siya. And sabi po ng agency niya, ang kanya daw pong flight na Canada ay second week na ng January. So, nakita niyo po yung sobrang limited lang po ng time na binigay para sa kanya para makasama niya po yung pamilya niya. Makasama niya po si Sean and yung nanay niya, mga kapatid niya. Halos 1 week lang po dahil po nagkaroon ng quarantine. At katulad po ng sinabi ko, hindi po tayo dadali ni Lord sa isang sitwasyon o sa isang lugar at tayo ay pababayaan at iiwan niya. So today, ang ating pag-aaralan is isa po sa mga emoji po na makikita po natin doon sa pinost ko po kaninang picture. It's about brokenness or broken heart. Bago po tayo magsimula, tayo muna po ay pumikit at manalangin. Yes, Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord. We glorify your holy name, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa opportunity na ito, Panginoon, na binigay mo po sa amin lahat upang makapakinig ng iyong salita. Lord, maraming salamat sa mga buhay ng mga kapatid ko dito sa Pilipinas, Panginoon, dito sa Saudi, Lord of God, at kung saan man kung Panginoon, bansa, Panginoon, mga kapatid ko na nakasama po namin ngayong araw ito, i-bless niyo po ang kanilang mga buhay dahil tunay nga po, Panginoon, na sila po ay naglaan ng oras para sa iyo ngayong araw na ito. Hindi po sila naglaan ng oras para po makinig sa akin or para po dahil in-invite po sila. Hindi po, naglaan po sila ng oras upang ikaw po ay makasama, ikaw po ay marinig, ikaw po ay mapapurihan, ikaw po ay maparangalan at makapakinig ng iyong salita ngayong araw na ito. Mabigay mo po sa kanila, Panginoon, nawa mabigay mo po sa amin ang mensahe na gusto mong iparating para sa aming lahat. At Panginoon, ang buhay ko, Panginoon, ay gamitin mo lamang, Panginoon, sa pag-deliver ng iyong mensahe para sa aming lahat. Lord of God, use my life mightily, Panginoon. I'm asking for your wisdom, Lord of God, so that I can deliver this word with impact, Lord of God, at ma-touch and ma-bless po ang buhay ng bawat isa na makikinig po ngayong araw na ito, Lord of God. Panginoon, langisan mo ang aking labi, itago mo lamang ako sa iyong likuran, Panginoon, at in the end, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang maparangalan at mapapurihan ngayong umagang ito, Panginoon. Samahin mo po kami, Lord of God, mula sa simula hanggang sa matapos, Panginoon, ang aming gawain. Ang lahat po ito, Panginoon, tinataas po namin sa matamis na pangalan na iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magwika na. Amen. So, ituloy na po natin ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Alam niyo po yung, hindi ko po alam kung meron na po nakarinig po sa inyo ng salitang kintsugi. Ang kintsugi po ay salita po sa Japan, which is, it's a Japanese art of fixing broken things. Yan po ay 15th century art of repairing broken pottery. So kapag ka po meron pong nababasag po doon sa Japan, yan po ay dinidikit po nila yung mga pieces po na yan
gamit po ito parang trivia lang po ito sa atin, no? Ito pong golden resin na galing po yan sa lacquer tree, hinahalo po nila yan sa rice flour o ang tawag po doon ay urushi. Para po magdikit-dikit po yung broken pieces po na yon. And then, kapag po nagdikit-dikit na po yung broken pieces po na yon, ang nangyayari po doon sa pottery po na yun na nabasag, ay mas magiging valuable po siya, mas magiging beautiful masterpiece po siya. So sabi nga po kapag po may nabasag, tapos in-apply po nila yung kintsugi na art of repairing broken pottery na ito, nilalagyan po nila ng gold yung mga broken pieces para po maging bago ulit. Magiging mas mahal po yung value po ng bagay po na yun. So kaya po pagka meron po kayong ganyan sa bahay, ay napaka-swerte nyo po o kumbaga yayaman po kayo dahil pinagkakaguluhan po yan ngayon sa museum sa Japan. And in fact nga po, yung iba po ay may idea pa sila na intentionally binabasag po nila yung mga pottery just to make this kintsugi at mapagdikit-dikit po nila yan with the golden resin po na yun at para po mas maging valuable po yung halaga po nung ano po na yun, nung pong pottery po na yun. So, the topic for today is all about that story po. Katulad po tayo ng mga broken pottery po na yun, na minsan po, tayo po ay nababasag. Mayroon po tayo mga kanya-kanyang brokenness sa ating buhay. Amen? And kapag po tayo, na-encounter po natin si Jesus or si God sa buhay po natin, God will not or never leave us unchanged. That when we encounter Christ in our life, in the most broken situation, Jesus will never leave us unchanged. When you encounter Jesus Christ, He will transform your life and make an impact, hindi lamang po sa buhay mo, kundi po sa buhay ng ibang tao or impact po sa isang community. Yan po yung pag-aaralin natin ngayong araw po. Diyan lang po ikot yung ating story about a certain story po sa Bible na alam ko po, hindi po masyadong familiar po sa atin o maaari po ang iba sa atin, ay ngayon lang po maririnig yung kwento po ito, certain kwento po ito sa Bible. Mamaya po, iano ko po sa inyo yan. I believe that all of us can relate to this topic today. There is brokenness in all of us. Iba-iba lang po ng degree ang ating brokenness. And that is the problem po of brokenness po. Minsan, kitang-kita po natin yung brokenness po ng iba, but then hindi po natin nakikita yung brokenness, sarili nating brokenness. Yung si ganito, mukhang may pinagdadaanan sa buhay yan. Ito ang sama ng ugali na to Kaya siguro yan na, na-experience na yung mga ganyang bagay. So, nakikita po natin yung brokenness ng iba, but then yung brokenness po natin, hindi po natin nakikita or iniisintabing natin kasi mas nakikita natin yung brokenness po ng ibang tao. Tapos, meron din po sa atin maraming hugot sa buhay. Buti pa yung tanghali, tapat. Sino po dito yung laging ganon, yung lagi pong merong mga hugot sa buhay? Mga hugot queen and hugot king. Actually po kami ni Ate Beth, sa Ate Sal, may kilala po kami ganyan Yung lagi pong may hugot. Pero hindi ko na po sasabihin, hindi ko na po in-name drop, dahil I believe na lahat po tayo ay may kanya-kanya pong mga hugot o pinaghuhugutan po sa ating buhay. Pakitingnan po mabuti, yung pong ito po hindi plastic mo, ito po ay glass wine. Ito po ay babasagin. So, naglagay po ako dyan ng 6 na klase ng glass wine na may iba't ibang kulay. So, imagine niyo po for a moment that these 6 glass wine na iba-iba po ng kulay ay mabasag po ng sabay-sabay. Ano po kaya ang mangyayari? All of them will be broken. Tama? But then, there is no identical brokenness. Lahat po yan ay nababasag, pero wala pong ni isa sa kanilang 6 na nagiging kamukha ng pagkabasag ng isa't isa. Magkakaiba po ang magiging basag nila, magkakaiba po ng tama. Amen? Ganon din po ang ating mga buhay. Imagine po natin
na ang mga wine glasses po na yan ay para pong ating mga buhay. Iba-iba po tayo ng pinaniniwalaan sa buhay, iba-iba po tayo ng perspective, iba-iba po tayo ng katangian, ngunit ang ating po mga brokenness kapag nararanasan po natin, ito po ay iba-iba din. Iba-iba din po ng degree ang brokenness na nararanasan natin. Some of us, sometimes we say, okay tayo. We don't need the grace of God. Sometimes we just limit the grace of God just purely for salvation. Pero hindi po. We all need the grace of God. All of us, in varying forms and degree, we need the grace of God to fix us. Sometimes po, we do have this coping mechanism po kapag nakararanas po tayo ng mga pagsubok sa buhay o nakaranas po tayo ng brokenness o mga problema sa buhay, panglulupaypay sa buhay. Akala natin we can do things on our own. Diba? Ano ginagawa natin? Ginawa natin lahat. Nag-therapy tayo, meditation, nag-yoga. But then, only to find out, in the end, na meron pa ring empty, broken part ng puso natin. Still, there is an emptiness in our heart. Ang maganda ko pong balita para sa inyo ngayong araw na ito is that makikita po natin sa Psalm 34:18. The Lord is close to the broken-hearted and save those who are crushed in spirit. Huwag po kayong malulungkot kung nakararanas po kayo ngayon ng brokenness. Kung nakaranas po tayo ngayon ng sobrang lungkot, kung nakakaranas po tayo ngayon ng napakabigat na pakiramdam, kung nakaranas po tayo ngayon ng napakatinding problema. Because sabi po sa Psalms 34:18, the Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. So if you think that close ka kay Lord because you are doing a lot of good stuff, no po. Mas close po siya doon sa mga broken-hearted, sa mga crush po ang spirit. Why? Because people who are broken-hearted and has a crushed spirit are people who humble themselves and say, Lord, kailangan kita. Amen? Yung po mga nakararanas po ng mga pagsubok sa buhay, mas masasabi po natin kay Lord, Lord, kailangan kita ngayon. I need your presence in my life. Nasaan ka, Lord? That's why He is close to the broken-hearted. So, ano pa lang po ito, no? Intro lang po tayo doon sa pinaka-story po natin today. So, regardless po of our brokenness, dalawang klase po kasi ang brokenness eh. It's either circumstantial or it's either consequential. Kapag sinabi po natin circumstantial, ito po yung mga klase ng brokenness na nararanasan po natin na hindi po nagiging bunga ng ating, ito po yung mga, kumbaga hindi po natin out of our control. Hindi po ito bunga ng ating foolishness. At tulad na lang po ng halimbawa na walan po tayo ng trabaho, bigla-bigla po nag-lay off, naalis tayo sa trabaho. This is an example of circumstantial brokenness. Mga broken marriage, halimbawa po ay nagkasakit. Yung kung walang-wala ka ng, kumbaga, bigla ka na lang nagkasakit, di mo alam, pagka-check up mo, stage 4 cancer na. Yan po example ng mga circumstantial brokenness po na hindi po natin kaya kontrolin. Another example naman po of brokenness is consequential brokenness o yung kung tinatawag po natin ng mga brokenness po dahil po sa ating sariling kagagawan, sa ating foolishness. Halimbawa po, nag-invest po tayo ng ipon natin, binigay po natin sa isang investment na akala natin may 30% na balik sa'yo. And anong nangyari in the end? Nalugi. Nawala po yung inipon natin, pinaghirapan po natin ng napakatagal. Nawala po, naubos lang. Nang ganun-ganun na lang. It's because of our foolishness. Kapag ka po ang isang bagay ay too good to be true, huwag po tayo maniniwala doon. So yun po, kung may asawa ka na, ng babae ka pa, o nangapit-bahay ka pa, nakipag-flirt ka pa sa iba, that's why it resulted of your broken marriage. O baka yung asawa mo ang may ginawa na hindi maganda. So those are the things po na
na nagiging dahilan ng ating brokenness ay minsan po kagagawan din po natin. So regardless po of our brokenness, even if it's circumstantial, even if it's consequential, regardless po kung alin pong brokenness na pinagdadaanan po natin, if we humble ourselves before God, His grace is enough for all of us. So I believe po ang ating story po sa Bible ngayong araw na po na pag-aaralan po natin, lahat po tayo ay makaka-relate. Dahil I believe na lahat po tayo, each and every one of us, ay may mga brokenness po sa ating buhay. So yan. Marami pong miracles na ginawa si Lord, si Jesus Christ sa Bible, di ba? Maaari po tayo po ay pamilyar doon sa iba at sa iba naman po ay hindi. Siya po ay nagpakain ng libo-libong tao, nagpalayas ng mga demonyo, nagpagaling ng mga may sakit, bilad, nagpalakad ng mga lumpo. Marami po. Yung pang-pito po, He raised people from dead people, including Himself. So yan po tayo magpo-focus dun po sa pang-pitong miracle po na ginawa ni Jesus sa Bible. So, mayroon pong tatlong story sa Bible kung saan siya po ay bumuhay po ng mga patay. Meron po ba tayo dito sa atin kaya po bumuhay ng patay? Sa panahon po natin, wala no? Kahit po si Pastor Kibuloy, kahit sinasabi niya na He is the Son of God. Wala pa naman po tayo naririnig na binuhay niyang patay, di ba? Tayo naman po, ang kaya lang po natin buhayin ay ilaw. Pero si Jesus po, nung time na yun, tatlo po ang binuhay niya pong patay. I don't know po kung mayroon po sa atin familiar dun po sa mga kwento, pero isa-isahin po natin. Pero dun po sa tatlong kwento na yun, ay isa lang po yung pag-aaralan natin ngayong araw na ito. So ito po ay chronological order nung pong pagbuhay niya doon po sa mga patay na aking babanggitin. So ito po yung kauna-unahang miracle na ginawa niya na siya po ay bumuhay ng patay. Raising the widow's son in Nain. Mayroon pong isang widow na mayroon pong widow balo po o namatayan po ng asawa, no? Meron po siyang kasamang anak at yun nga po parang nasa funeral procession po sila that time. And dumaan po si Jesus at na-meet po nila yung pong babae po na ito na umiiyak dahil namatay po yung kanyang anak. At binuhay nga po ni Jesus yung batang yun. Pangalawa po na pagbuhay na ginawa ni Jesus sa Bible ay raising Jairus' daughter. So baka po ito medyo familiar po sa atin, no? Na meron pong anak si Jairus at siya po ay nakiusap kay Jesus na buhayin po ang kanyang anak. At last but not the least ay yung pong raising of Lazarus. Si Lazarus po ay kilala po natin bilang kaibigan ni Jesus. Mga kapatid po yan ni Mary and ni Martha. At nung nga po, nagpunta nga po sa cemetery noon si Jesus at pinalabas niya si Lazarus. Sabi niya, Lazarus, lumabas ka. So yan po yung tatlong raising of the dead na story sa Bible po, sa buong Bible na nakita po natin, yung si Jesus po yung gumawa Kasi meron pa pong iba na binuhay yung mga alagad niya, sila Elijah yata, parang ganun. So, focus lang po tayo dito sa ginawa ni Jesus. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay yung kauna-unahan po pagbuhay ng patay na ginawa ni Jesus sa Bible, wherein binuhay niya po yung anak ng widow sa Nain. So, ang bida po sa ating kwento ngayong araw na to is the widow of Nain. Kung meron po tayo mga Bible, let's open po our Bible sa Luke 7:11 to 17. Diyan na po ikot ang ating kwento. So, basahin ko po muna and then mamaya po we will walk through it verse by verse at na-explain po natin lahat. So, Luke 7:11 to 17. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Soon afterward, Jesus went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went along with him. As he approached the town gate, a dead person was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow.
and a large crowd from the town was with her. When the Lord saw her, his heart went out to her, and he said, "Don't cry." When he went up when he went up and touched the bier they were carrying him on, and the bearer stood still, he said, "Young man, I say to you, get up." The dead man sat and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. They were all filled with awe and praised God. "A great prophet has appeared among us," they said. "God has come to help his people." This news about Jesus spread throughout Judea and the surrounding country. So, three things po ang matututunan po natin sa kwento po ngayong araw na to. Three things po yung titingnan natin dito po sa kwento ng widow sa Nain. Number one is the widow's situation. Ang kalalagayan po ng widow. Number two is the Lord's compassion. And number three is the crowd's reaction. So we will walk through verse by verse po ng kwento po ito. Let's start po sa verse 11. Soon afterwards, Jesus went to a town called Nain, and his disciple and a large crowd went along with him. Nilolo ko ang aking nagloko ang aking PowerPoint. And the widow situation, the Lord's compassion, and the crowd's reaction. Sabi ko nga po kanina, soon afterward, Jesus went to a town called Nain, and his disciple and followed a large crowd went along with him. So, ang kwento po kasi na to, bago po yung verse 11, si Jesus po ay galing po ng Capernaum. So, from Capernaum, meron po siya doong pinagaling na servant po ng centurion. Ang centurion po ay isang opisyal noon sa Romans na, so ito pong centurion po na to, itong opisyal po na to ay nagmakaawa po kay Jesus na pagalingin po yung kanyang servant na nasa bahay. At pinagaling nga po ni Jesus yung centurion servant na to. So sabi po dito, right after po nila magpunta sa Capernaum, soon afterwards, Jesus went to a town called Nain. Nagpunta daw po siya dito sa town po na ito, na ang tawag po ay Nain. Ang Nain po ay, it means pleasant. It is 20 to 25 miles southwest of Capernaum. So ganun pong kalayo, yung pong Capernaum na pinanggaligan po ni Jesus at ng kanyang mga disciple to Nain. Yan po yung itsura niya ngayon. Hanggang ngayon po ay nandun pa rin po yung town po na yan at konti lang po ang nakatira doon. So sabi po dyan, so ito po yung crowd ni Jesus na papalapit o papuntas na Nain. Sila po ay nagre-rejoice, sila po ay masaya. Dahil po marami pong pinagaling si Jesus bago po sila pumunta po sa Nain o sa lugar na bilang po yung mga disciples po yung kasama nila. Kasama din po nila yung ibang tao, nag-follow po sa kanya. Siyempre, nanangha sila sa mga miracles na ginawa ni Jesus, no? Ano pa nangyari? As he approached the town gate, a dead person has been carried out. So, ito po yung crowd ni Jesus na masaya. And then, at the same time, palapit din naman po yung crowd
nung pong funeral procession, may dala-dala po silang bangkay. A dead person has been carried out. Bakit po palabas ng city? Kasi po ang mga cemetery po that time ay nasa labas po ng city. So, kailangan po nila ililibing sila sa labas po. So, dala-dala po nila yon. Dati po, wala pa po coffin that time. Wala pa po, hindi pa po uso ang kabaong. Ang mga patay po nung panahon po ni Jesus ay nakasakay lang po sa bier. O para po siyang stretcher. Yan po, yung sa picture po na nakita nyo. Mayroon pong 4 na kahoy po yan sa 4 na sulok. At yung po hawak-hawak po nila yon sa kanilang balikat. At dala-dala po nila yung patay. Hindi po nila pwedeng hawakan yung patay. Sa kaugalian po nila, bawal na bawal pong hawakan yung patay. Kaya nga doon lamang po sila nakahawak sa bier na yon or doon po sa kahoy po na yon. So, sino po yung patay na yon? Yung patay po na yon na dala-dala po ng mga taong na to, the only son of his mother, and she was a widow. So, nakita po natin na ito po yung crowd ni Jesus na masaya, na nag-rejoice dahil po sa mga miracles na ginawa ni Jesus. And then, nag-meet po sila in the middle of that gate sa Nain. Ito naman po yung crowd ng mga nalulungkot. Siyempre, yung mga masasaya po na kasama ni Jesus, ay siyempre siguro po tahimik po sila, no? Na nakita po nila na may nag-weep, na meron pong namatay. Siyempre, kahit naman po tayo, hindi po ba kapag po may mga libing, at tayo po ay naabutan po natin yung libing, di po ba nakapatingin po tayo doon sa sino kaya yung namatay? And ano po nararamdaman natin, kahit hindi po natin kilala yung namatay, nakakaramdam po tayo ng kalungkutan, di po ba? Tapos po kung tayo po ay nasa sasakyan, that time, talagang hindi ka bubusina, talagang inirespeto po natin yung mga ganun, mga funeral procession po. Meron po tayo mga ganun kabilaan. So, sino daw po yung patay? The only son of his mother. So, ang patay is young boy, or merong isang young son na namatay. At siya lang po yung nag-iisang anak ng kanyang nanay, which is balo. So, nakikita po natin dito na double dead po yung naranasan po ng widow na to. Kasi po, namatayan na po siya ng asawa, and at the same time, hindi po natin alam kung gaano po katagal yung gap ng pagkamatay po ng asawa po ng widow na to. At hindi po nagtagal, namatay na din po yung kanyang anak na nag-iisa. Hindi po ba nakakalungkot? So let's look at the widow's situation. What does it mean to be a widow at that time? Ito po ay panahon po dati, no? Hindi po ito yung panahon ngayon, nag-iba na po ngayon. Dati po, ang mga widows po, before, sa panahon po ni Jesus, ay medyo hindi po maganda ang kanilang kalalagayan sa society. Bakit po hindi maganda ang kalagayan ng widow that time? Dahil po ang mga widow being a widow in that time, women in general had no public status. Apart from that, granted though through an adult male, father, husband, or son. A widow without an adult son or father to return to would be completely powerless in this society. She would not likely to starve to death. Hindi naman po siya mamamatay sa gutom. Kasi she can beg naman po. But she would be a destitute. Tinignan ko po sa dictionary kung ano po yung meaning ng destitute. Sa Tagalog po ay naghihikahos. So this widow is very poor. Ganun po ang kalalagayan po ng mga balo, babae po, nung panahon po na yan, sa Old Testament at sa panahon po ni Jesus. Napakahirap po na maging widow that time. Socially, spiritually, financially, to be a widow at that time is to left with
Nothing. Impact po sa Old Testament, kapag po widow ka, sa Old Testament po ito, hindi po ito ngayon. Impact po sa Old Testament, kapag po ikaw ay isang widow, they believe that ikaw po ay cursed. Ikaw po ay sinumpa. Ikaw po ay pinarurusahan ng Diyos that time. Ganun po ang paniniwala nila sa mga widow. Kung po may nakakakilala po kay Naomi, hindi po Mayumi Naomi po. Sa Old Testament, si Naomi po ang si Ruth. Si Naomi po ay isang kilalang character sa Bible. Siya po ay isang widow. Nawalan po siya ng asawa. Mayroon po siyang dalawang anak na lalaki at nakapangasawa po ang dalawang anak niyang lalaki, si Oprah at si Ruth. So, dahil nung namatay po yung asawa ni Naomi, after naman po yun, ay namatay naman po yung kanyang dalawang anak. So, sabi po niya sa Ruth 1:2, after all, the Lord is against me, and the Almighty has broken me. Nagkaroon po siya ng ganung paniniwala na siya po ay pinabayaan na ni God. Na siya po ay, kumbaga, hinayaan na lang ni Lord na siya po ay mabroken. Biruin niyo po, namatay na yung kanyang asawa, namatay pa yung kanyang dalawang anak. So, sino pa po nga asahan niya to provide for her? Wala na po, di ba? Alam niyo po ba, nung inaaral ko po itong word na to, alam niyo po ba na si Naomi ay ginusto niya pong baguhin ang kanyang pangalan from Naomi to Mara. Hindi po yung sa Mara Clara ha. Mara po, which means bitter. Tawagin niyo na lang akong Mara. Ayoko na ng Naomi. Gusto ko Mara na lang. After all, the Lord is against me, and Almighty God has broken me. Ganun po, kasad, yung kabroken, yung naramdaman po ni Naomi that time, na kahit po yung pangalan niya, eh gusto niya pong i-relate dun sa kanyang nararanasang brokenness that time. So back po tayo doon sa widow po, dito po sa ating main story. Double kill po ang nangyari sa kanya. So nangyari po, namatay po yung kanyang asawa, and then yung po kanyang nag-iisang anak ay namatay din po. So death means end para sa kanya. Kasi wala na po magpo-provide para sa kanya eh. Wala na nga siyang asawa, wala pa siyang anak. She only faces despair, destitute. Wala na po magpo-provide for her. This widow is facing financial ruin, even staring at the starvation in her face. So, talagang wala ka nang nakikita talagang pag-asa itong widow na to. Dahil nga, nawala na siya ng pag-asa na may magpo-provide pa para sa kanya. Namatay na yung kanyang asawa, namatay yung kanyang anak. So, imagine kung gaano po ka-broken yung nararamdaman po ng widow na to. Alam niyo po ba, sa Bible, ay may mga command po to take care of the widows. Meron po yung command to take care of the widows. Kaya nga kapag po anihan, ang mga tao po ay hindi po nila sinasagad yung kanilang ani. Kailangan po magtira po sila ng konti o mga mugmog o mga mumu, let's say, para po sa mga widow. Yung mga widow po yung pupunta po doon sa mga bukrin at kukuha po ng mga tira-tirang ani po nila na yun. Kasi po yan po ay command sa Bible to take care of the widows. But then, this day, o ngayon po sa modern world po natin, hindi na po natin kailangan ng mga ganun kasi meron na po tayo ngayong, ano po meron ngayon? Meron po tayo ngayong SSS, amen? Meron po tayo ngayong PhilHealth, meron po tayo ngayong pension. Kaya hindi na po ito applicable yung na-experience po ng widow na to dati sa panahon po natin ngayon. So, death po of her son is equivalent to end para po sa widow na yon. So, ano po yung situation ng widow? Siya po ay bitter o hampo. Mayroon po siyang bitter past. Mayroon po siyang malungkot na nakaraan dahil nga po, syempre mamatayan ka ba naman ng asawa? Maging masaya ka ba? Unless na lang talagang gusto mo mamatay na yung asawa mo, no? Syempre, pagka po tayo ay nawawalan ng mahal sa buhay, tayo po ay nalulungkot. So, mayroon po siyang bitter past. Meron po siyang agonizing present. Yung sa bitter past po ng widow na to, hindi po natin alam kung after mamatay po niya ng asawa niya, ay ano na po naging buhay nilang mag-ina. Siyempre, napakahirap ang mawala ng isang padre de pamilya sa ating pamilya. And today, in this certain story, she is facing an agonizing present. Nung po siya ay nagwiwi para sa kanyang anak, dahil namatay din po ang kanyang anak. And
She is facing a dreadful future. Dahil nga po yung nag-iisang yung sanang pag-asa, yung kanyang anak, kinuha pa po sa kanya. So talaga po lahat po na na-experience po ng widow na to is bad that time. Meron po ba dito sa atin ngayon na yung nakaraan mo napaka-pait? Para kang pinaglihis sa ampalaya. Yung parang ayaw mo nang balikan yung nakaraan mo, and here now you have an agonizing situation na katulad po ng widow po na to, present situation or circumstances na parang wala ka nang nakikitang hope para sa future mo. You know the reality of life po mga kapatid? Broken situation can break our perspective of God. Amen? When we are in a broken situation, there is a tendency for us to look on God differently. Anybody here, sometimes kapag po nakararanas po tayo ng matinding pagsubok, we question God. Lord, bakit ako? Bakit di na lang yung kaibigan ko? Bakit di na lang yung kapitbahay ko? Masama naman ugali nun. Bakit ako, Lord? Bakit sa akin nangyari yung brokenness na to? Bakit sa akin nangyari itong pagsubok na to? Lord, nasan ka? Nung kailangan kita, nung may sakit ako, Lord. Bakit hinayaan mo na ako yung magkaroon ng sakit ako? Bakit hindi sila? Bakit ako yung pinili mo? Minsan po ba we tend to blame God sa mga nangyayari po sa buhay natin? We tend to question God. Bakit kailangan nating dumaan sa mga ganitong brokenness na ating buhay? Sometimes we don't feel the presence of God. Pag tayo po ay nasa midst of situation, difficult situation, it's either blurred our perspective about God and we run away from God, or it's either we humble ourselves and ask more of Him in our life. Mag-humble po tayo sa sarili natin at hanapin po natin siya. Tanungin po natin siya, Lord, kailangan kita. Ngayon, broken ako. Tutuloy po natin ang kwento. Yung mga atheists, alam niyo po mga atheists, sila po yung mga tao pong hindi naniniwala. Hindi po naniniwala kay God or hindi po naniniwala na may Diyos. I believe ito po mga atheists po na to ay meron din po silang mga hugot sa kanilang buhay. I believe na meron po silang mga pinagdaan ng brokenness sa buhay. That's why they come to a conclusion that there is no God. Kung meron Diyos, ba't namatay yung nanay ko? Kung meron Diyos, bakit ako may cancer ngayon, stage 4, stage 3? Wala nang pag-asa gumaling? I do believe na yung pong mga atheists ay naniniwala po na, kaya po sila nag-come up sa conclusion po na gano'n, is because they believe na pinabayaan po sila. Meron po silang hinanakit. Meron po silang sama ng loob kay God. Maybe you are not a widow. Siguro po ay hindi po tayo balo. Hindi po tayo Hindi ko na naman ang aking. Yan. Maybe po hindi po tayo balo. Hindi po tayo namatayan ng asawa. At hindi po tayo namatayan ng anak. But I know that there is something about this widow that we can relate with. Maybe some of us has come to a conclusion na wala nang pag-asa yung buhay ko. Amen? Maaari po ngayon sa kalagitnaan natin, mayroon po nakakaisip niyan. Mayroon po sa atin na mayroon ganyan pinagdadaanan, naisip natin na wala na akong pag-asa. Wala na talaga. Parang ito na yata yung katapusan ko. Parang karir ko, buhay ko, hindi na ako makahanap ng trabaho. Hirap na ako sa buhay. Parang nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay. Minsan, we face disappointment in the things in our life. Minsan, meron tayong mga pinagpe-pray, pero hindi pa binibigay ni Lord. Nahihinip na tayo, ang tagal naman, Lord, kailang mabibigay sa akin yan. Minsan naman, meron tayong mga disappointments, yung nag-expect tayo, pero hindi binigay. Sometimes, it causes us brokenness. Tama? Or, minsan meron tayong gustong bagay na makuha, meron tayong gustong bagay na magkaroon tayo, pero hanggang ngayon, hindi pa natin nakakamtan, and that causes us brokenness. Maybe you are like this widow. Some of us do have the bitter past. Mayroon po tayong mga bitter past.
or maybe some of us have agonizing present. Meron po tayong mga nakapanlulunong sitwasyon ngayon. Maaaring ang anak mo, adik, asawa mo, babaero, hindi ba sa mga ugali? I don't know. Maybe you are looking to a future as hopeless. Actually po sa Japan, ang dami pong nag-suicide. Sila po yung may pinakamataas na suicidal rate. Dahil po, iniisip po nila na wala na pong pag-asa. But thanks be to God, may Diyos po tayo sa ating buhay, and this is not the end for us. Amen? Ito pong babaeng ito, she's facing a hopeless situation, but then, na-encounter niya po si Jesus through her way. When the Lord saw her, tuloy po natin yung verse, when the Lord saw her, when we say saw, in a Greek word, it means haraw, means to see in the mind. I see what you mean, naiintindihan kita. Nakikita po niya yung puso po, yung widow po, kumaga na x-ray po niya, yung grief po, yung lungkot po, yung sakit po na pinagdadaanan po na babaeng ito. And I believe po in my heart na hindi lang po, nakita niya na po itong babae na to way back before, bago pa po sila magkita doon po sa Nain. Alam na niya po ang kalalagayan ng puso ng babaeng ito na namatayan ng anak. And I believe, hindi po incidentally, na nagpunta po si Jesus sa lugar po na yon para buhayin po ang anak ng babae ito. Sasabihin ko po sa inyo why. I'll tell you why later. So, punta na po tayo, nakita na po natin yung situation ng widow at kung paano po natin ma-compare yung ating pong buhay doon po sa widow situation. Ngayon po, makikita po natin dito, nung na-encounter po ng widow, si Jesus Christ, the Lord's compassion. Yan. Kaya ko po nasabi kanina na nakita na po, sabi dito, na nakita na po ni Jesus, yung pong babae na way back before pa lang sila magkita, this is for the reason why. Tingnan niyo po yung map. Di ba sabi ko po kanina, si Jesus po ay galing ng Capernaum. Doon po siya nagpagaling nung centurion servant. Kung nakikita niyo po dito sa map na pinost ko, ang dami pa pong dadaanang lugar or town bago po pumunta ng Nain. Mayroon pa pong Tagba, Ginosar, Magdala, Tiberias, Kipartana, madadaanan pa yung Mount Tabor, Nazareth. Bago pa lang po yung Nain na malapit po sa Mount More. Ang layo po nung tinravel ni Jesus at ng kanyang mga disciple para po makapunta po ng Nain at i-meet po yung babae po na to. Normally po ang isang rabbi o isang teacher will go from town to town and strategically speaking, lahat po dapat ng mga binanggit kong lugar na yon ay dadaanan niya. Tama po? Pero po dito po, sa ating kwento, right after na po makagaling ng Capernaum, siya po ay dumiretso sa Nain. Sinadya niya po yung babae doon sa Nain. Alam niyo po ba ang Nain ay pataas? Galing po ng Capernaum. It's 22 to 25 miles away for Capernaum. Isang araw na journey po ang isinugal ni Jesus at ang kanyang mga disciple para lang po makapunta dun sa Nain at para lang po ma-meet yung widow po na ito. But why God or Jesus would spend a one-day journey para sadyain lang ang isang babae? Not accidentally, not incidentally. He clearly planned to be there in her moment of need. I believe po na pinlano po ni Lord yan, na pinlano po ni Jesus yan. Nakita niyo na po ang agony ng weeping widow na ito. Because why? God, Jesus is God anyway, and He knows everything. Kaya nakita niyo na po ang babaeng ito bago pa lang po siya pumunta, bago pa lang po sila nag-meet personally. Kaya ikaw, na may pinagdadaanan ngayon, akala mo hindi alam ni Lord yung pinagdadaanan mo? Akala mo hindi nakikita ni Lord yung pighati mo? Akala mo hindi nakikita ni Lord yung lungkot mo? Akala mo hindi nakikita ni Lord yung nararamdaman mo
sa puso mo ngayon na sadness, yung nararamdaman mo ngayon, nararamdaman lahat yan ni Jesus. Alam lahat yan ni Jesus. Kasi why? Nagkatawang tao siya eh. Alam niya yung mga nararamdaman natin. Even, di ba binanggit niya sa Bible, Jesus wept. Di ba yung pinakamaiksing verse sa Bible? Nakakaramdam po siya ng gano'n, mga pakiramdam ko. Ano po yung lahat ng mga nararamdaman natin? Nararamdaman po ni Jesus. Alam po ni Jesus kung ano pong pakiramdam na malungkot. Alam po ni Jesus kung ano pong pakiramdam mag-grieve, mag-mourn para po sa isang tao. So ano po nangyari? Jesus had a great compassion for the woman. When Jesus saw her, his heart broke. So dyan na po papasok yung compassion. Compassion, ang hirap po yung word eh, is plangzinomai. It means inward parts or gut. It's the seat of emotion. So yun, nakaramdam po si Jesus ng compassion towards this widow woman. Bakit ko po sinasabi na bakit na talaga na sinadya po talaga ni Jesus yan? Pwede naman po niya sanang hayaan na lang nung sila po ay nagre-rejoice ng kanyang mga disciple. Meron po isang funeral procession. Pwede naman po sana nilang hayaan na lang na dumaan yun. Pag alis po nun, tuloy na po sila sa kanila mga gagawin, hindi po ba? Pwede na lang parang baliwalain na lang. Antayin na lang na matapos yung procession, mailibing po yung patay. Tapos yung mga tao po kasama ni Jesus, yung po kanyang mga disciple at yung ilang tao na sumunod sa kanya, na-confuse po sila. Rabbi, bakit ba tayo nandito? Tara na, punta na tayo sa ibang lugar. Ano bang magagawa mo dyan sa patay? Patay na yan. Tara, punta tayo sa ibang lugar. Magpagaling tayo ng mga bulag, magpalakad tayo ng mga lumpo. But no, hindi po. He would have just passed by, but Jesus had compassion because he saw this widow even before the first time na nagkita sila. Ito po nasabi ko kanina. Maaari po tayo, minsan may pinagdadaanan po tayo sa buhay, tapos nagkakwento po tayo sa mga kasamahan natin sa trabaho. Ate mo, ganito, ganyan. Meron ako ngayon pinagdadaanan, ganito, kinukwento mo sa akin. Para ako naman, sipi-sipi lang, talaga ba? Ganyan. Sipi-sipi lang ako, kumbaga, hindi naman ako masyado, nakikinig ako sa kanya, pero hindi ko masyado inintindi yung sinasabi niya. Meron po tayo mga ganong kaibigan eh, di ba? I feel you, sabi kong gano'n. Pero, maniniwala kaya siya na talagang nararamdaman ko yung nararamdaman niya, wala naman ako dun sa lugar niya. But then Jesus has a great compassion to this widow and it broke his heart. Jesus took it personally. He came not just from Capernaum to Nain, he came from heaven to earth. Amen? Just to show us that he is serious about you and me. Pwede naman po sana niya utusan na lang yung kanyang mga angel doon sa langit, di ba? O Angel Gabriel or Angel Michael, baba ka nga sa earth, ayusin mo yung problema doon. Di ba? Pwede naman yung gawin yun because he is Almighty God. Anyway, pero hindi niya po ginawa. Ginawa po niya is nagkatawang tao po siya dito sa lupa na kailangan niya po pong dumaan sa lahat po na napagdaan niya, kailangan niya po pong ipako, saktan, mamatay sa krus, just to save you and me. So when the Lord saw her, his heart went out to her and said, "Don't cry." So very insensitive to, no? Halimbawa po, kapag po may mga namamatayan, hindi ko ba sinasabi natin na mag-alala, huwag malungkot, nasa mabuti na siyang lugar, nasa magandang lugar na siya. Pero masasabi na nasa magandang lugar siya, baka nga mamaya nasa impyerno pala yun eh. Tapos sabihin natin, nasa magandang lugar siya. Just to comfort, just to give comfort lang doon sa taong namatayan, yung sinasabi natin ganon. So when the Lord saw her, his heart went out, nag-walk po yung heart niya, and sinabi po niya, "Don't cry." Kung tayo po yung nasa imagine this situation po, tayo po yung nandun sa sitwasyon na yun, isa ka po doon sa nagmo-mourn, para po doon sa namatay na bata po na yun. Tapos sabihin po ni Jesus yun sa nanay, "Don't cry." Huwag po umiyak. Siguro po, sila po hindi nila kilala si Jesus that time eh. Siguro po sa isip-isip po nila, sino ba to?
Sagot ng lalaki na to para sabihin na huwag siyang umiyak, eh namatayan siya. Parang napaka-insensitive po nung comment po ni Jesus doon sa babae na huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Diba? Then he went, Then he went and touched the bear. They were carrying him and the bear stood still. So makikita po natin dyan na kapag tapos mo na sabihin yung babae na huwag umiyak, hey, huwag kang umiyak, pumunta po siya doon sa stretcher, hinawakan niya po yung patay at nagulat po yung mga may dala-dala sa kanya. Kaya they stood still, yung mga bears, sabi OMG, hinawakan niya yung patay. Sabi siguro po nung mga nung mga kumahawak. Kasi po, that time, ang mga patay po ay hindi po pwedeng hawakan yung mga bangkay. Kasi po, kapag po hinawakan mo ang isang bangkay, that time, ito po ay consider po na unclean. At iko-quarantine ka po nila hanggang sa i-declare ka po na malinis ka na, pwede ka na makalabas, pwede ka na makalis. Ganun po sa panahon nila. So siguro po yung mga tao na nandun, sabi ko na bad trip, no? Sinabi na nga ni Jesus na huwag kang umiyak, tapos hinawakan pa yung patay. Na ano ba itong lalaki? Ano bang iniisip niya? Ano bang nasa isip niya? Hindi niya ba alam yung custom natin, yung tradition natin na bawal hawakan yung patay? But then ano pa nangyari? He said, "Young man, I said to you, get up." Kinausap niya po yung patay. Di ba kung tayo po yung nandun sa time na yon, na ano tayo, kinakausap ni Jesus yung patay? Ano yung nag-expect siya ng sagot doon sa patay po na yon, ano? Di ba tayo isipin natin, parang ano yata to si Jesus, parang nababaliw na yata to, bakit kinausap yung patay? But then Jesus is willing to be unclean just for that young man and for that widow. So, Jesus talked with the man to get up. And right after that, nung kinausap niya po yung patay, hindi po after 1 hour, hindi po after 5 minutes, hindi po after 30 minutes, nag-get up po yung patay. Right after nang sinabi niya, I say to you, get up, umupo po yung patay at nagsalita. Yan, the dead man sat up and began to talk. Hindi po natin alam kung ano po yung sinabi nung patay na yun, no? Dahil hindi po na-mention sa Bible. Ano po kaya sinabi niya, no? Bili mo, hindi niya alam na namatay na siya, tapos bigla may isang lalaki lang kumungusap sa kanya, tapos binuhay siya. So, you know why he spoke? It proves that the power of God, when He touches something, the healing is instantaneous and it's not progressive. Amen? Ibig ko pong sabihin, halimbawa po sa mga teleserye po, may mahihilig po dito sa teleserye. Di po ba kapag po may nakokoma? Di po ba pag may nakokoma? Ang tagal po bago po magising yung nakoma po. Iniintay natin, umiiyak, tumutulo po yung luha, yung po mga daliri gumagalaw. Minsan po, inaabot mo ng days or years bago po magising yan. But then dito po, sa ating story, instantaneous, right away, in just a snap, sinabi niya, tumayo ka. Young man, tumayo ka. Hindi na po tayo naghintay ng oras, tumayo po agad, umupo po agad yung young man at siya po ay yung dead person at siya po ay nabuhay. Ganun po ka-powerful ang power po ni Jesus that time. Grace of God can turn our tests into testimonies. Amen? Grace po ni God, yung naranasan po nitong patay po na ito na muli pong nabuhay. And you know why po, sa tingin ko po ay nag-talk po itong young guy na po ito siya po ay binuhay. The reason why he opened his mouth is so that he can proclaim the goodness of God sa buhay niya. Amen? The grace of God can turn our test into testimonies. Sino po dito among us experience the goodness and the grace of God?
I do believe po, lahat po tayo ay naka-experience po ng grace and goodness ni Lord. Amen? Pero sino po dito yung tahimik lang sa mga blessing na natatanggap mo? Kumbaga, sinasarili lang natin kung ano man yung mga great things, yung mga good things na binibigay sa atin ni Lord, na mga na inaano natin, natatanggap natin yung mga blessing na pinagkakaloob sa atin ni Lord. Hindi po natin ma-share yung goodness ni Lord sa buhay natin. I believe na pinagsalita po ni Jesus, yung po namatay na yon, at binuhay niya to proclaim His goodness sa mga tao. So you have to open your mouth to tell the goodness of God and how gracious God is to you. So, punta na po tayo sa, sabi, and Jesus gave him back to his mother. After po na mabuhay po yung patay na yon, ay nagbalik na po ang anak na yon sa kanyang nanay. Siguro po sobrang tuwa po na naramdaman po ng nanay sa nangyari po sa kanila ng kanyang anak. Biruin mo, nawawala na siya ng pag-asa, tapos na-encounter niya si Jesus, and then nabinuhay po siya. Punta na po tayo doon sa crowd's reaction. Sabi ko nga po kanina, mayroon po dalawang klase ng crowd tayo makikita. Isang crowd po na nagmamorn, at isang crowd po na nagre-rejoice. So, they met halfway. Ano po yung nagre-reaction ng crowd po na yun? Nung nakita po natin sa litrato, diba? May nakanganga pa, diba? Siguro po tuwan-tuwa din po sila para po doon sa magnanay po na yon na ginawan po ng miracle ni Jesus. God can turn a mourning into praising. Ang sabi po dyan, fear and profound all grip them all. And they, sino po yung they? Yung mourning, yung nagmamorn na crowd, and yung po nagre-rejoice na crowd, parehas po sila, nag-iisa lang po yung nararamdaman nila that time because din po sa miracle na ginawa ni Jesus. They began glorifying and honoring and praising God, saying, a great prophet has arisen among us. How about that po, mga kapatid? Ang naging ending po ng miracle po na yun, nung na-encounter po ng widow na yun si Jesus, ang naging ending po, is yung mga tao, nag-glorify po si God, in-honor si God, at si God. Sometimes po, sa mga buhay natin, nag-aantay pa po tayo na may mangyari sa buhay natin bago natin i-praise si God. Amen. Asa ka na ako mag-worship, wala pa naman nangyayari maganda sa akin eh. No po. Actually po, kapag po tayo nakararanas ng mga pagsubok sa buhay, kapag po tayo dumadaan sa mga brokenness ng buhay, mas kailangan po natin, mag-worship. Mas kailangan po natin mas lalo mag-feel, mag-seek po kay God. Dahil alam po natin na yung po mga time na yun, yung po mga time na broken tayo, na crush tayo, God is close to the broken heart. We need to humble ourselves and seek for His presence sa buhay po natin. So, God sees you and your situation right now. Sometimes even we don't want or we don't feel to worship God, we need to do it. Because God is a turnaround God. We can expect our situation to be turned into something beautiful. Katulad po na nangyari po dito sa women po na to, sa widow women po na to, at dun po sa kanyang anak. I hope and I pray po that today, ang naging reaction po natin sa kwento po na ating nadinig ngayon, ay maging katulad din po ng reaction po ng mga tao po, this crowd's reaction. I pray na mayroon po na bless sa ating ngayong araw na to dahil po sa nangyari po dito sa miracle na ginawa po ni Jesus. Na nakita po natin yung power at yung kayang gawin ni Lord. Na kung kayang gawin ni Lord sa buhay ng babae po na to na nawala na ng pag-asa, may bad ang pasya, meron siyang agonizing present, and meron siyang dreadful future. Nagawan po niya ng miracle. Gusto ko, ang panalangin ko po ngayong araw na to, yun din po yung nakita natin ngayong araw na to, na wala po palang imposible kay God, wala po pala sa vocabulary ni God, yung salitang impossible. At kung ano po yung ginawa niya sa mag-ina na to,
ay kaya po niyang gawin sa buhay natin kung ano man po yung pinagdadaanan natin ngayon. Amen? Na OMG, ang galing naman ni Lord. Ang galing naman ni Lord. Kaya niya pala bumuhay ng patay. Nung panahon, kaya niya bumuhay ng patay. Ito na-experience ko. Manilang to kay Lord. Bubuhay nga siya ng patay dati eh. So this reminds us na kahit ano ang pinagdadaanan natin ngayon, hindi po tayo kailangang nawala ng pag-asa. Amen? Alam niyo po, mas nakakatuwa pa po sa story na to. Yun pong babae, never po na-mention sa Bible na lumapit kay Jesus. Hindi po si Jesus ang lumapit, hindi po yung babae widow, hindi po na nilapitan si Jesus at sinabi kay Jesus na buhayin mo yung anak ko, hindi po. Because God saw her and he saw her weeping heart. He saw that this woman is grieving because of the loss of his son. Siya po, dahil because of his compassion, nag-break way po siya to bless and to para po to bless the broken heart of this woman. Amen? Hindi po kinailangan ng faith ng woman po na yun. Why? It's grace po. Yun po yung tinatawag natin grace. We don't deserve it, but God still give it anyway. Kahit hindi po natin hingin kay Lord, katulad po ng babaeng ito, ibibigay po yan ni God sa ating lahat because of His grace. And that grace po is libre po para sa ating lahat. Wala pong bayad. Amen? Hindi po, si Jesus po, hindi po yan hindi po yan namimili kung sino po yung i-bless niya, kung sino po yung bibigyan niya ng reward, kung sino po yung i-answer niya po ang prayer. All of us can freely, get that grace from God. Lahat po tayo ay kaya pong bigyan ni Lord. Ipakita yung grace na ginawa niya po sa mag-una to. Kaya rin po ipakita ni Lord John sa buhay natin. Ano man po ang ating kalalagayan, ano man po ang ating pinagdadaanan, anong klaseng tao man po tayo sa buhay po natin ngayon. Ano po sabi dyan? To sum it up po yung ating pong topic ngayong araw, Christ's compassion and transform a broken situation into a time of celebration that will bring exaltation to God. Kaya ito po yung may pinagdadaanan ngayon. Maybe you are broken somewhere, I don't know. Maybe you are broken financially, relationally, emotionally. Ano pa? God's grace is big enough to deal with that problem. And at the end, it's God who gets the glory after all. Not us. Hindi po talaga tayo. Si Lord lang po talaga dapat yung may credit sa grace po na binibigyan niya po sa ating buhay. So don't settle for just being healed. Don't settle for just being blessed. God blesses us so that we can bless others. Amen? Hindi po, ang mga blessing po ni Lord ay hindi po para sa atin lang to keep. Kailangan po natin ng testimonies. Kailangan po natin i-share ang mga good things na binibigay po sa atin, Lord, mga pinagkakatiwala po sa atin, Lord. Kung meron po tayong mga talents, na pwede po natin i-share, like pagsasalita or exhortation, let God use you and me para sa kanyang kingdom. Amen? Don't, just wag mo po sarili lang. Kung ano man po yung mga blessing, yung mga answered prayer, yung pag-heal na ginagawa sa'yo ni Lord. We need to speak. Katulad po nung young man po na yun. That's why he spoke. Because God wants that young man to what? To proclaim the goodness of God sa buhay niya at doon po sa buhay ng nanay niya. Ano po nangyari sa last po ng ating kwento? The news about Jesus is spread through Judea and the surrounding country. Amen? Pumalat po. So dati, kung hindi kilala si Jesus that time, yung pong pagbuhay ng patay ay hindi po basta-bastang bagay lang po. Hindi po ba? So kumalat po yung balita nila at mas marami pa pong nakakilala kay Jesus Christ that time dahil po kumalat po na, kaya nyo magpagaling ng patay. Wala palang imposible sa tao na to. Our miracle is not just for our own consumption. Let's spread the good news po.
sa buhay natin. Amen. So, yun po ang ating Word of God ngayong araw na ito. Ang panalangin ko po ay mayroon po tayong natutunan sa buhay po ng babaeng balo po na ito. Ang panalangin ko po ay nakita po natin yung goodness po ni Lord, ni Jesus, sa buhay po ng babaeng widow po na ito. Na kapag po pala na-encounter natin si Jesus sa buhay natin, katulad po ng Kintsugi, na sinare ko po kanina sa inyo, na kahit po tayo nakararanas ng mga brokenness sa buhay natin, kapag po pinix po tayo ni Jesus, tayo po ay mas nagiging valuable. Tayo po ay nagiging much more better creation. Katulad po ng pottery po na ito. Mas nagmimingning po tayo after po napagtagumpayan po natin yung brokenness po na yon. Para kung darating man po sa mga future pa, ang kahit ilang brokenness pa yan, hindi na po tayo matitibag. Kasi pinagkatiwala po natin yung ating brokenness kay God. Hindi po tayo pinabayaan ni God. So today po, this message is a reminder for all of us na yung salita po na the Lord will never leave you nor forsake you. Kapag po na-encounter po natin si Jesus sa buhay natin, He will never leave us unchanged. He will transform our life, make impact not only for you, but also for other people. Amen. Through our life testimonies. So tayo po lahat ay umupo at manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We glorify your holy name, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe, Lord, na binigay mo sa amin ngayong araw na ito, Lord of God. Maraming salamat that you remind us, Lord, na even, Panginoon, nakararanas po kami ng iba't ibang degree ng brokenness sa buhay namin. Maaaring ito po ay past, maaaring ito po ay pinagdadaanan namin ngayon, o maaaring ito po pagdadaanan po namin sa future, Panginoon. This story, this message today, Panginoon, will remind us that wala pong imposible sa'yo, and that you will never leave us nor forsake us. Panginoon, ang panalangin ko po, kung meron man po, Panginoon, sa kalagitnaan namin ngayong araw na ito, mga kapatid ko, Lord o God, na nakararanas, Panginoon, ng brokenness, Panginoon, sa kanilang mga puso, right through this time, Panginoon, sa oras po na ito, Panginoon. I am praying, Panginoon, sa buhay po ng mga kapatid ko na ito, Lord o God, heal them, Lord o God. Show them, Panginoon, your grace, Panginoon. Ipakita mo, Panginoon, sa buhay, sa puso ng mga kapatid kong ito, Panginoon, na wala pong imposible sa'yo at lahat, Panginoon, ay kaya mong gawin para po sa mga buhay nila, Panginoon. That brokenness, Panginoon, ay kayang-kaya mo pong buuin, katulad po ng broken pottery, Lord o God. So that, Panginoon, ang buhay po nila, Panginoon, ay mas maging isang maganda, mamahalin, a valuable masterpiece, Panginoon. Maging isang bagong tao po sila, Panginoon, na kahit anuman, Panginoon, ang darating pa ang pagsubok sa kanilang buhay, Lord o God, ay kakayanin po nila, Panginoon, dahil nandyan ka po para sa kanila. Alam po namin na nandyan ka lagi para sa amin. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo para sa amin ngayong araw na ito. Ang panalangin ko po, Panginoon, ay may mga na-bless po, Panginoon, may mga natutunan po kami, Panginoon, at may-remind po kami, Lord o God, that your grace is enough para po sa lahat ng problema po namin, na wala pong imposible sa iyo, Lord of God. We just need to trust you. We don't deserve your grace, but still you give it anyway. Maraming salamat po for that grace, Panginoon. And that grace can change everything. Yes, Lord. Lahat po ito, Panginoon, ay pinapalay po namin, pinataas po namin. Ikaw lamang, Panginoon, na mapanangalan ngayong araw na to. In Jesus' mighty name we pray. Amen.